pagmamahal. Ang sabi mo, Panginoon, sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan, kaya binigay mo ang inyong bugtong na anak upang ang lahat ng mga sumasampalataya ay di mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Lord, napakasarap ng pangako mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yung buhay na walang hanggan, Panginoon, ang ninanais ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, sa aming song leader, sa aming mga backup, sa aming mga guitarist, sa aming drummer, Panginoon, sa aming bahista, Panginoon, Lord, gamitin mo, Lord God, sila, Panginoon, aming drummer, Panginoon, sa ikalalahati ng dakilang pangalan. Sa umagang ito, Lord God, hindi ang aming kagalingan, Panginoon, na makita, kundi yung naisin mo, yung presensya mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, yung mga gift mo, Lord God, magamit namin ng tama sa iyong harapan, Panginoon God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy, Lord God, na gamitin mo ang bawat isa sa amin, sa aming pagkanta, Lord God. Gamitin mo ang mga tinig na ito, Lord God, sa ikararangal na yung dakilang pangalan, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa iglesyang ito, Lord God, na ginagamit mo, Panginoon, upang maibahagi yung mga salita, Panginoon, sa aming Facebook Live, Panginoon God, sa TikTok at sa YouTube, Panginoon God. Lord, alam po namin na ang bawat isa, Panginoon God, na nandito, Lord God, ay lumuluhod na may katapatan sa iyo, Panginoon God. Lalo, Panginoon, sa leader ng mga iglesia, ng iglesyang ito, Panginoon. Lord, gamitin mo kami, Panginoon. Yung pagkakaisa, yung unity, Panginoon, ay maipadamos mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na makatulong kami sa pag-unlad ng pagpapalaghanap ng iyong mga salita sa dakong ito, Lord God. Sa bayan ng Limay, Panginoon, gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iyong mga gawain, Panginoon God. Ganun din, Lord God, Panginoon, sa bawat isa sa amin na nandito sa iyong harapan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna. Maghari sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang aming bansa, napakagulo na, Panginoon. Patuloy yung pagharian, Lord God, ang aming Pangulang, Vice Presidente, at ang mga gobyerno, ang Senado, Panginoon, patuloy mo, Lord God, na hipuin sila, Panginoon. Magkaroon sila ng takot sa iyo, Panginoon, upang magkaroon ng kapayapaan ng bansang Pilipinas, Panginoon God. Lord, ikaw po, Panginoon, na nakakakita sa bawat isa sa amin kung paano namin gampanan ang aming mga tungkulin bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod mo, Panginoon, na nagtatapat sa iyo, Panginoon. Lalo-lalo, Panginoon, sa mga namumuno, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, mula sa mataas na kapulungan hanggang sa mababang kapulungan, Panginoon God. Lord, bigyan mo kami ng takot. Dahil kung may takot kami, Panginoon, Lord, hindi kami makagagawa ng mali, hindi kami makagagawa ng masama, Panginoon, sa iyong harapan. Dahil ikaw po, Panginoon, ang siya nag-iingat at nagpapaalala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, hipuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maglingkod ng may katapatan, Panginoon, at patuloy na parangalan ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito, Lord God. Ganun, Lord God, Panginoon, sa manggagahong, Panginoon, gagamitin mo sa umagang ito, Lord God, sa buhay ng aming Pastor Mike Operario, Panginoon, Lord God. Lord, langisan mong kanyang bibig, Panginoon, ikubli mo siya sa iyong likuran, Panginoon, na lahat ng mga salita mo na mamumutawi sa kanyang labi, ito'y magiging kalakasan ng bawat isang makakarinig, Panginoon. Sa bawat isa sa amin na nandito, Lord God, Panginoon, ito'y magiging kalakasan namin sa bawat araw na daraan, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang siya pumuno, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, Lord God. Lord, alam mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung ano yung naisin ng aming puso, kung ano na naisin ng aming mga isip, Panginoon, Lord God, sa pupuri at pagpaparangal sa iyong dakilang pangalan sa umbagang ito, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, siyang gumalaw. Malayang kumilis, Lord God, ang iyong banal na Espiritu sa dakang ito, Panginoon. At patuloy, Lord God, na ikaw lang, Panginoon, ang maparangal, maitaas sa bawat buhay ng bawat mananampalataya sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong banal na presensya na patuloy naming nararanasan, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, linisin mo, Panginoon, yung aming puso, yung mga kabigatan, Panginoon, Lord God. Ang sabi mo sa iyong mga salita, Lord God, kung kami nabibigatan o may mga problema, Panginoon, ilagak namin sa ito, Lord God, at bibigyan mo kami ng kapahingahan ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga salita mo na nagiging kalakasan ng bawat isa sa amin na nandito, at lalo, Panginoon, sa mga nanonood sa aming mga live, Panginoon, Lord God. Patuloy, Lord God, na hipuin mo ang kanilang mga puso ng araw ng linggo ay para sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa umagang kay ganda na patuloy na andyan ka upang ingatan, gabayan ang bawat isa sa amin upang maparangalan ka sa bawat buhay namin, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God, sa umagang ito, Lord God. Patuloy na ipinagkakatiwala ko, Lord God, ang
gawain ito mula umpisa hanggang sa matapos. Ikaw lang po, Panginoon, ang siyang makita sa bawat buhay namin, Panginoon. At patuloy na ikaw po, Panginoon, ang siyang gagabay at ang banal na Spirit mo ang siyang magmamanifest sa aming darating na gawain sa EGR namin, Panginoon. Patuloy na ikaw po, Panginoon, ang siyang maparangalan sa aming mga buhay at patuloy na ikaw po, Panginoon, ang siyang magmanifest sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy yung kasiyahan, yung kagalakan sa paglilingkod sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin, pasasalamatan sa umagang ito, Lord God. Ibinabalik namin, Panginoon, yung mataas na papuri, pagsamba, pagdakila, paglahati sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Jesus. Amen, amen. Yes, Lord. It's Sunday once again. Napakabilis ng panahon at nasa kalagitnaan na tayo ng taon 2026. And una sa lahat, patuloy akong nagpupulit, nagpapasalamat siyempre. Kung wala sa buhay natin si Jesus, saan na tayo, ano na tayo, ano na nangyari sa buhay natin. Isa sa aking pasasalamat sa Panginoon na walang kapantay ng pag-ibig na binibigay niya sa atin. Maging sa kalakasan, sa kagalakan sa ating puso, sa kapayapaan. At isa siguro sa akin, mauuna muna ako magpasalamat o mag-testimony yung congratulate ko lahat ng dumarating itong taon na ito. At syempre bilang isang proud nanay, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat. Syempre, isa lang naman sa ating mga parents, sa alalad especially sa nanay yung mag-stable ang ating mga anak, kumbaga sa ating pamilya magkaroon ng degree holder. Iyan ang palagi ng pinapasalamatan sa Panginoon. Sabi ko, bago man lang ako umalis sa mundo ito, Lord, naway, Panginoon, ang aking mga anak ay maging stable na. Iyon nga, degree holder. And one of my son, I want to congratulate my son, Aaron. Kagagraduate lang niya. Sorry. Meron na akong degree holder, teacher, and sa review na lang siya. Sana that's why pagkaloko. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay. Walang makakapantay sa pag-ibig mo, sa kadakilaan mo, O God. Kaya patuloy kami magpupuli sa iyo, Panginoon. At iiwan ko isang salita sa ating Biblia, sa awit 16:5. Ikaw lamang, O Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko iyong ibinibigay, kinabukasan mo'y nasa iyong mga kamay. Amen and amen. Hallelujah. Handa na ba tayong lahat para magpuri sa Panginoon? Amen. Amen. Sa pamahal, lahat umawit na
Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi kong nakapupuri. Mula sa labi kong nakapupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo maibabagsak. Jesus, sa buhay ko ikaw umilos at lumabas. Wala sa iyo maibabagsak. Wala sa iyo ay papagsak. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng bulan. Wala sa iyo ay papagsak. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng bulan. Wala sa iyo ay papagsak. Jesus, sa buhay ko ikaw ay ilusot lumabas. Wala sa iyo ay papagsak. Wala sa iyo ay papagsak. Wala sa iyo ay Hallelujah. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Patuloy ka namin tataas sa magitan ng mga awiting ito, O Diyos. Pupurihin ka ng aming awit, Panginoon. Sa buhay ko'y lagi
hatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, ipapangkat sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ipasa ka ng ulan, hatian, kadahilan mo'y ipapangantayan. Pupurihin ka sa awit, tanging ikaw, O Diyos. Ipasa ka ng ulan, iyong kalwalhatian, kadahilan mo'y Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadahilan mo'y ipapangantayan. Minsan pa, ulitin natin, pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, Ipapangkas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ipasa ka ng ilan, ang iyong kalwalhatian, kadahilan mo'y ipapangantayan. pupurihin ka sa awit, Ipapangkas sa buhay ko'y
ang pinakamataas sa papuri at pagsamba. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, patuloy natin papurihan ang Diyos sa umaga ito. Itabi muna natin kung ano man yung nakasagasagabal sa mga isipan ng puso natin. I-focus natin ang ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon sa umaga ito. Hallelujah. Upang madama natin ang presensya ng Diyos sa umaga ito. Yes, Lord. Hallelujah. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, God. Ikaw ang hanap-mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Come on, church, Wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan ko'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. May nakakapit sa mundo. Ikaw ang nagmahal ng tulad mo. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, dakilain ka sa buhay ko.
Amen. Purihin po ang Panginoon. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Na kung titignan mo po yung kanta, napakasarap damhin at napakasarap siyang awitin para sa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Ngayon naman po, dadako tayo sa ating mga patotoo at mga naisin na ipagpasalamat sa ating Panginoon sa umagang ito. Sino po ang pinagpala sa nakaraang linggong lumipas? Amen. Dami po ah. Ako muna po, magpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil ang ating mga BS sa Damascus ay tumatayo na po. Nag-back up na po yung ating Damascus train si Ate Jenny po. Purihin po ang Panginoon. Na sa bawat gawain po, nandun po talaga yung maraming manggagawa, itatayo ang Panginoon. Kailangan lang po yung willingness, yung naisin lang nating magpagamit sa ating Panginoon. At purihin po ang Panginoon dahil sa buhay namin mag-asawa na patuloy yung biyaya at habag niya na nandoon na kahit na minsan umuulan, pabago-bago ang ating klima, pero yung biyaya at habag ng Panginoon ay patuloy naming nararanasan. At ganun din ang iglesyang ito. Napurihin ng Panginoon dahil naandyan kayo para tayuan at patuloy na purihin ang Panginoon sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Iyon po yung naisin ng Panginoon sa bawat isa sa atin na yung katapatan natin bilang isang mananampalataya. Ano ba ang naisin ng Diyos sa buhay mo? Iyon po ang tanong ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nais ba na paggamit mo sa Panginoon yung buhay mo? Nasa sa inyo pa rin ang kasagutan. Pero purihin po ang Panginoon sa umagang ito dahil yung biyaya niya bumubuhos, siksigliglig at umaapaw. Kung maniniwala at nagtitiwala tayo sa Kanya. Iyon po yung kaparaanan. Dapat nagtitiwala at yung naisin ng ating puso na ibigay yung lahat ng pagtitiwala sa Kanya. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Purihin po natin ang Panginoon sa pamagitan ng isang palakpak. Amen. Hallelujah. Sino pa po? O, yun si Ate Raw po. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako at kahapon karawan ko. Papasalamat po ako. Thank you po. Papasalamat po ako sa kalakasang ibinibigay ng Panginoon sa araw-araw at sa buhay natin. Nagpapasalamat po ako na anumang pong pagsubok ang dumarating sa amin, nandyan at nalalapasan namin, patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Maraming salamat po sa lahat. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Kahit na po yung maliliit na bagay na yan, dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Dahil iyan yung kapangyarihan na dumadali sa bawat isa natin ng ating Panginoon. Si Pastora daw po. Amen. Hallelujah. Actually, na-encourage lang po ako ng ating worship kanina to stand. Ayoko po sana, kasi gusto ko sana subukan yung asawa ko. Kung maaalala niya. Ayoko po sanang ipaalala. No? But, gusto ko pong purihin ng Panginoon. Dahil tomorrow po is our 31st year wedding anniversary. Wala po siyang paramdam, no? So ayoko po sanang iparinig. Sabi ko, Lord, hindi ko paparinig. Hindi ko papasabi sa kanya. Titignan ko kung maaalala niya bukas. Paparamdam, no? Well, anyway, gusto ko pong purihin yung ating Panginoong Diyos. Dahil po, doon po sa 31 years, talaga pong ipinakita ng Panginoon na ang ating Panginoon ay Diyos sa atin. Ano po, our marriage is a roller coaster ride. Sometimes up, many times are down, no? Ganun po ang naging istorya ng aming pagiging mag-asawa sa loob ng 31 years.
At natatandaan ko po nung nasa abroad po siya, nung siya po ay inatake sa puso, nagdesisyon po talaga ako at itinaas ko po sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, umuwi ka na, huwag ka nang mag-abroad. Kahit anong mangyari sa atin, sa pamilya natin, alam ko, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. And good enough dahil ang ating Panginoon po ay tunay na mabiyaya at hindi niya po kami pinabayaan doon sa panahon na kung saan kailangan namin siya. Sabi po ng doon po sa marriage vows, sinasabi po doon, in sickness and in health. Sa amin po, ang nangyari po sa amin is in health and in sickness. Although kami pong dalawa ay talaga pong may mga karamdaman, physical, pero pinakita po at pinatunayan po ng Panginoon na hindi po yung aming karamdaman, yung siyang maghihiwalay sa amin, hindi po yung aming mga nararanasan, yung siyang asisira po ng buhay namin bilang pamilya. Siya po yung aking best friend, pero most of the time, siya po yung aking enemy. So ganun po yung aming pagsasama. Pero napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Dahil akala lang po natin yung mga nangyayari po sa atin bilang mga mag-asawa, bilang pamilya, ito na po yung pinaka-hardest pain na mararamdaman natin sa ating buhay. Pero hindi po pala. Dahil ito pong pain na nararamdaman po natin, ito din po pala yung pinakamalaking biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. Dahil doon po tayo natututo at doon po natin pala nakikita kung gaano po kasakit yung nararamdaman natin sa bawat isa. Doon po natin nakikita kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoon. Dahil hanggang ngayon po ay kasama po natin yung ating mga kabiyak sa buhay na ibinigay po ng ating Panginoong Diyos. Salamat po sa Panginoon. Hindi po namin kakayanin yung 31 years kung wala po yung Panginoon talaga na siyang umagapay sa amin at patuloy pong humawak sa pamilya namin. Kaya po all the praises and the glory talagang sa Panginoon po. Thank you, Lord, for the 31 years and more years to come. Amen. Happy anniversary, Brother Jess. Narinig mo na, ha? Purihin po ang Panginoon. Sabi nga ni Pastora, hindi lang sa biyaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon, kundi sa mga pagsubok na dumarating. Dahil po sa mga pagsubok niyan, dyan po tayo tumatatag sa ating pananampalataya. Kasi kung walang pagsubok, easy-easy lang tayo eh. Parang ang buhay okay lang yan, chill-chill lang. Pero habang sinusubok ka ng demonyo, ang sabi ko nga po hindi ang Panginoon ang sumusubok, kundi ang demonyo ang sumusubok sa bawat isa sa atin. Kaya lagi tayong manangan sa kapangyarihan ng ating Panginoon at lalo pa tayong patatagin sa ating pananampalataya na tinatayuan ngayon. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Kung wala na po, ibibigay ko po ang ating pulpito sa ating pastor. Masipag, mabait, at nandiyan po talaga yung kanyang concern sa bawat mananampalataya na lumalapit sa ating Panginoon. Walang iba kundi ang ating pastor ni Mike Operario. Hallelujah. Praise God. Palapit na tayo ng palapit sa ating EGR. I think that's gonna happen next week already. So, a reminder to everyone na magpalista na po kayo ng name. Yung Road to Damascus, nagsubmit na sila ng mga pangalan. I saw, how many yun? 18? Yung nandun ba sa listahan mo? Kasama na lahat. Okay. Okay, so if we could invite more, lalo yung mga nasa mga Bible study group natin, it's very important na maisama natin sila. Even those who have already attended yung mga EGR, and also the music team, dapat nandun kayo sa sa EGR. I specifically asked yung kaibigan ko na pastor, si Pastor Doji, na magdala ng sarili nilang music team. Sama na nila yung music team nila. So that our own music team ay makafocus doon sa EGR mismo. Hindi po porket kayo ay tumutugtog na rito, sumasayaw kayo. That means naranasan nyo na yung how it is na mapuspos kayo ng banal na spirito. And for you to understand ano itong purpose ng ginagawa natin. Even yung mga elders natin dito sa church, kahit matagal na kayo, it's you can also rejoin,
so that you can experience na muli yung how it is to be an encounter. Kaya tawag po dyan, encounter. Parang masyadong mataas yung high ko. Sa monitor ba yan? So, kailangan ma-encounter nyo muli yung presensya ng ating Panginoon. And there is nothing walang excess. Hindi mo pwedeng sabihin, parang halimbawa, umorder ka sa Jollibee, nakadalawang palabok na ako, nakatatlong chicken joy na ako. Di ba? May kabusugan eh. Pero with the encounter with the Lord, there is never an excess. Hindi ka magkakaroon dapat ng kabusugan tungkol dun sa presensya ng Panginoon. Ang dapat laging meron ka, uhaw. There is always a desire, a thirst, hunger, para magkaroon ka ng enkwentro sa Panginoon. And I'm telling you, every time na mararanasan mo itong encounter na ito, yung uhaw mo, there will be more uhaw. Yung hunger mo, lalong magkakaroon ng hunger. Na not for the material things of this world, but for that presence of the Lord, nang maramdaman mo ito. So, I hope, baka sayang kasi yung ating, if we can invite more people to come in and join dun sa ating encounter. Kasi sayang naman tong pupunta pa yung ating team, from Manila. Baka pagdating dito, mas marami pa sila sa atin dito sa encounter. So I would encourage all of you. Actually, ang challenge ko lang dito, dapat, ay yung ating deaf ministry. I don't know exactly how we can do this with the deaf, but I really want the deaf ministry to be here. Siguro kakailanganin natin dito to a great extent si Brother Jimwell, at yung ating Talking Hands ministry. So that we can invite the deaf and be part of this encounter. So, Pastor Adel, you take charge of this. I really want them to be a part of it. Ayoko yung nakahiwalay sila sa atin. I want them to be a part of this. Maging bahagi sila ng encounter nito. Because, I'm telling you, the God that the hearing will encounter sa Sabado is the same God that the deaf will encounter. Pareho ang Diyos natin na may enkwentro. So, dapat magkakasama tayo sa encounter natin ito sa ating Panginoon. Amen? Oh, excited na ba kayo for Saturday? Amen. So, be here and also invite, you can invite people to be part of this encounter. Maging bahagi tayong lahat nito. And this morning, I would like to share to you this story. Matagal ko nang tayong lahat madalas nating nabasa na itong storya na ito, si Jonah. The story of Jonah. Sino pang hindi nakakilala dito kay Jonah? Siya yung pinakain sa isda, yung hinulog tapos kinain ng isda. Yan si Jonah. But this story of Jonah, kung pag binasa niyo ito sa Biblia, maiksi lang ito, 4 na chapters lang ito. So there's no reason for you not to be able to read it. Pero pag binasa mo ito, makikita mo dito, there are portions of the story na baka hindi ninyo alam. And you will miss the message of this story pag hindi mo alam yung mga underlying stories, yung mga storya sa likod ng istorya. At ito ang pag-aaralan natin dito. Ang storya, the story of Jonah. I would like you to open your Bibles in Jonah chapter 3 verses 6 up to 10. Nasabi po dito, when Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. This is the proclamation he issued in Nineveh. By the decree of the king and his nobles, do not let people or animals, herds or flocks taste anything. Do not let them eat or drink, but let people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God.
let them give up their evil ways and their violence. Who knows? God may yet relent, and with compassion turn from His fierce anger, so that we will not perish. When God saw that they did what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Let's all bow down our heads and pray. Hallelujah. Heavenly Father, O Diyos Ama sa langit, maraming salamat sa iyong salita sa amin sa umagang ito. Nawa, O Diyos, kagaya ng dati, muli ay buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin at matunghayan, Panginoon, ang mga talinhagang nais mong mahayag sa amin sa umagang ito. Ito, Panginoon, ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, so yung mga hindi nakakakilala kay Jonah, maigsi lang ang description doon kay Jonah. Ano? Si Jonah is a Hebrew. Isa siyang Hudyo, si Jonah. But he is also a prophet. Pero hindi kagaya ng ibang mga propeta doon sa Biblia, mapansin nyo dito sa storya ni Jonah, walang masyadong kwento tungkol sa mga ginawa niya bilang propeta. Ano? Walang gumaling, walang yung paano yung ministeryo niya. Wala eh. Basta, he's just a prophet. Parang in a list of prophets, siya siguro yung pinaka mahinang klase ng propeta. Yung mga, parang ba sa basketball team, sa lahat ng player, lagi may bangko. Player ka, varsity player ka, pero bangko ka. Di ba? So, parang gano'n si Jonah. Kung titingnan mo yung story niya, it is very insignificant. And then something happened. Inutusan siya ng Panginoon. Sabi ng Lord, punta ka sa Nineveh. Warningan mo sila. That in 40 days, pag hindi sila nagbago, gugunawin ko ang Nineveh. Ayaw ni Jonah. Yung Nineveh kasi is part of Assyria. It is a city of Assyria. Pero may sarili sila. It's an empire yung Assyria. In this, yung Assyrians, inis na inis si Jonah sa mga Assyrians. Kaaway kasi ito ng mga Israelitas. At saka malulupit itong mga Assyrians. Kaya sabi ni Jonah, ba't wawarningan pa natin yung mga yan? Hayaan mo nang mamatay yung mga yan. Di ba? Magkagalit talaga sila. Parang sa lipunan ngayon, di ba? May DDS, may BBM. Di ba? Magkakagalit yan. Pag may, buti nga sa'yo. Ganyan ang gusto natin. Pag yung kaaway natin ay may nangyari, ang sigaw mo, buti nga sa'yo. But the Lord said, hindi. Punta ka dun. At pangaralan mo yung mga taga-Nineveh, otherwise, gugunawin ko sila. Dahil hate niya yung mga Assyrians. Ayaw niya sa mga taga-Nineveh. Ayoko nga, sabi niya. Hindi nga ako susunod. Ang ginawa ni Jonah, anong ginawa niya? Tumakas. Tumakas si Jonah. Di ba? Ayaw niyang gawin eh. Imagine ko, nung pagtakas niya, dinaig pa niya si Bato de la Rosa. Di ba? Yung natapa-tapa pa sa hagdan. Di ba? Si Jonah, naghanap talaga ng barko. Pupunta doon sa Tarshish. Sabi niya, dito ako pupunta, hindi ako kilala dito. Di ba? Tapos sumakay siya sa barko. At meron siyang, anong nangyari doon sa barko, doon sa biyahe? Nagkaroon ng bagyo. And this was the strongest storm na nadaanan nila, kaya nagtataka yung mga pahinante ng barko. Ano nangyari? Bakit ganito? Sila mismo nag-iisip, mukhang galit ang mga Diyos sa atin. Kasi hindi naman sila lahat Hudyo. Not all of them believe in God or our Lord or God the Father in Yahweh. So nag-iisa-isa sila. Nag-survey sila. Sino-sino ba yung mga tao dito na nakasakay? Tinanong-tanong. Hanggang natanong si Jonah, ikaw, sino ka? Hudyo po ako. Kung Hudyo ka, sabi niya, sino yung Diyos mo? Di sabi niya, ang Lord ko, si Yahweh. May atraso ka ba sa Panginoon mo?
Sabi niya, inamin na niya, tumakas po ako sa aking Panginoon. May kasalanan ako. Sabi niya, magdasal ka sa Lord mo, baka na mailigtas tayong lahat. So nagdadasal sila. Wala, hindi bumababa yung hangin, malakas pa rin yung bagyo. Sabi ng crew, itapon nyo na yung iba ng mga gamit natin na hindi kailangan para hindi tayo lumubog. Ginawa nila. Pero, parang palubog pa rin yung barko. Ngayon si Jonah, nandun lang sa sulok. Nag-iisip siya. And then, ano yung kanyang ginawa? Nag-volunteer na siya. Sabi niya, ako na lang itapon nyo at papayapa ang lahat. Imagine mo yun, ano? Sinakripisyo na ni Jonah yung sarili niya kasi alam niyang siya may kasalanan ng lahat. Nagpatapon siya, pero alam niyo yung ginawa ng mga tao. Nagdasal sila sa Diyos. Patawarin mo kami kung itatapon namin yung taong ito. Baka sa kanyang kamatayan, wag mo kaming gawing responsable. Imagine that. Through the things that Jonah did on that day, yung mga tao na nakasakay sa barko na hindi naman mananampalataya ng ating Panginoon, nanalangin sa Diyos nang hingi na agad ng tawad. So right there and then, there was already conversion. May na-convert na doon sa barko kasi nanalangin na sila. At nung itinapon nga nila si Jonah, siya ay kinain na ng malaking isda. It's a great big fish. Although hindi sinabi ko anong klase ng isda yung kumain sa kanya. Sabi nung yung sa cartoons na pinapanood namin noon, diba, balyena ang kumain sa kanya. Pero yung kwento doon sa cartoons, habang siya nasa loob ng balyena, may apoy pa. Nagluluto pa si Jonah. Papainit, di ba? Imagine mo kung yung balyena na yun, nandun si Jonah, biglang naramdaman niya. Di ba? Umiinit yung lalamunan niya. Di ba? Di ba? Parang hindi yata tama yung kwento. But in the belly of the big fish, he stayed there for 3 days. Makikita mo yung similarity nito. 3 days. 3 araw siya na naandoon sa tiyan ng balyena. And in the belly of the beast, of the great big fish, Jonah prayed. Nanalangin si Jonah habang nasa tiyan siya ng isda. Ano yung similarity nito sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo? Who was at the belly of the earth? Sino yung nasa belly of the earth, ng belly ng mundo? Sino yung inilibing? Si Jesus. For how many days? Exactly 3 days. Aksidente ba yun? No. This is not an accident. This is a story na paulit-ulit na sinasabi ng kinukwento ng Panginoon sa atin. That in 3 days, Jonah was in the belly of the beast. Sa tingin ninyo, pag si Jonah kinain ng isda, ano mangyayari sa kanya na sa tiyan ng isda? Magsisiga ka ba doon? Hindi. Jonah was dead for 3 days. And before he died, he was praying. Pero, on the 3rd day, what happened to Jonah? He was spat out. Inuluwa siya ng isda. Ibig sabihin, Jonah was resurrected. Nabuhay na magmuli si Jonah with only one message to Nineveh. Ang mensahe lang niya ito, Nineveh will be destroyed by the Lord in 40 days. Pagkatapos siyang iluwa ng isda, nakita siya ng mga tao, iniluwa siya ng isda. Pagkatapos nun, nabuhay si Jonah. At ito lang ang mensahe niya. Nineveh will be destroyed by the Lord in 40 days. Buong ministeryo niya, wala siyang ibang preaching kundi ito. Alam niyo, may narinig ako noon na pastor. Wala siyang mensahe kundi John 3:16. Tuwing maiimbitahan siya mag-preach, puro John 3:16 ang kanyang pinipreach. Yung iba natatawa na lang sa kanya, wala na yata ikang binasang iba si pastor. Puro John 3:16 yung mensahe. Pero sa tuwing siya ay magsasalita,
Ang daming tao ang tumatanggap sa Panginoon. With just one message. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever shall believe in Him shall not perish but shall have eternal life. And gaano karaming version ang pwede mong gawin. Kaming mga pastor, sa totoo, meron din kaming mga favorite na preaching. May mga gusto kaming mga paborito naming dinideliver. Paano ko yung paborito mo, yun lang talaga yung preaching mo? That's a problem for Jonah. Pupunta ako sa Nineveh, itong mga tao na to, hate na hate ko, tapos isa lang ang preaching ko. Ano? For 3 days, malaki din po ang Nineveh. It will take you a lot of days para ikutin mo yung lugar na yon. So, nag-ikot si Jonah, and that's all he preached. Pagkatapos, nakarating nga doon sa, ito yung binasa nating verse, kanina, yung 6-10, narinig nung hari yung preaching ni Jonah, and then naniwala siya kay Jonah. Would you imagine that? Paanong itong isang Hudyo na ito ay pumunta sa Nineveh, hindi naman siya kilala ng mga tao doon, dahil nga siya ay Hudyo at sila ay mga Assyrians, bakit nangyaring pati yung hari naniwala sa kanya? Hindi ba kayo nag-isip doon? Sabi mo, dahil may presensya ng Panginoon, yes. But even the Lord knows strategy. Even ang Panginoon, matalino ang Diyos. Alam niya kung paano mag-isip ang mga tao. And that will not happen without the Lord employing some form of a strategy. Alam niyo yung strategy ng Panginoon? The strategy is called Dagon. Ito po yun, si Dagon. The Assyrians worship a god named Dagon. Dagon ang pangalan yan. Dag means fish. Fish god ang tawag sa kanya. So yung mga Assyrians, meron silang, kasi hindi naman sila Hudyo, mga pagano sila, kung sino-sinong Diyos yung kanila sinasamba. And they worship a god named Dagon. Ito yung Lord ng karagatan ng mga isda. Alam niyo ano itsura ni Dagon? Pakita ko sa inyo. Ayan si Dagon. Para siyang sirena, isang tao na lumalabas mula sa bibig ng isang isda. And would you imagine anong itsura ni Jonah nung siya ay dumating sa pampang ng Nineveh at bigla siyang iniluluwa ng isda. At pagkatapos siyang iluwa, siya ay naglakad at nagsalita. Ano ang tingin ng mga Assyrians sa mga taga-Nineveh tungkol sa kanya? Siya si Dagon. Siya ay Diyos. At kung ano man ang sasabihin niya, ito ay totoo. Kaya nung naglakad si Jonah, nung nabalita na, ayan ka yung Jonah, yan yung inuluwa ng isda, yan ka yung si Dagon. So merong image si Jonah na akala nila siya si Dagon, pero iba ang mensahe niya. He was referring to a God. His God. At kaya ang pananaw ng mga tao, ay kung sino man, yung Diyos na sinasabi niya, malamang iyon ay totoo. Because galing siya sa dagat, iniluwa siya ng isda, kagaya ng Diyos na ating mga sinasamba. So the Lord used this strategy. Sa umpisa pa lang alam ng Panginoon na mayroong mangyayari, may gagawin siya. So that Jonah will be accepted by the Ninevites, by the Assyrians. Kasi paano mong tatanggapin ng isang Hudyo, sasabihan kayo magbago na kayo, ay kaaway nyo nga yung Hudyo. So there is no way na yung mga Assyrians tatanggapin si Jonah na magsasalita sa kanila. So alam na ng Diyos kung ano mangyayari kay Jonah pag siya ay pumunta sa Nineveh. Alam ng Diyos ang mangyayari kay Jonah pag siya ay kinain
ng isda. Alam ng Diyos ano mangyayari pag iniluwa siya ng isda sa Nineveh. Pero mayroon pang isang bagay na alam ng Panginoon. Because the Lord knew Jonah better than Jonah knew himself. Mas kilala ng Panginoon si Jonah kaysa si Jonah kilala niya ang sarili niya. At ikaw din, kapatid. Mas kilala ka ng Panginoon kaysa sa ikaw kilala mo ang sarili mo. Akala mo kilala mo na yung sarili mo? No. But the Lord knew exactly who you are. Alam ng Diyos kung sino ka. Ano ang gagawin mo and what you are capable of. The Lord knew that Jonah will run. Alam ng Diyos sa umpisa pa lang na si Jonah tatakbo. Alam ng Diyos duwag si Jonah. Hindi niya gagawin yung kanyang trabaho. Kaya siya ang tinawag ng Diyos. Sabi ng Lord, duwag si Jonah. Perfect. You are perfect for the job. Diba? The Lord knew that He will not allow other people to die because of Him. Kahit na duwag si Jonah, alam ng Diyos ang puso ni Jonah. Hindi siya papayag na may mamamatay pang iba kung siya ang may kasalanan. Kaya iyon ang dahilan, kaya siya nagpatapon. Alam ng Diyos na magpapatapon siya sa barko. Kaya malayo pa si Jonah, nakaabang na yung isda. Ihuhulog na yan, ihuhulog na yan. Kasi alam ng Diyos, ihuhulog si Jonah, magbo-volunteer siya. You think the Lord didn't expect that Jonah ay magpapatapon? No. He knew. Exactly. Bawat isa sa atin, kahit gaano kasama ang ugali natin, alam ng Diyos kung nasaan ang limit ng kasamaan mo. Alam ng Diyos ang hangganan kung saan ka gagawa ng mabuti. Kung kailan ka gagawa ng tamang desisyon. But people around you doesn't know that. Yung mga tao sa paligid natin, hindi alam yun. Ang nakikita lang nila ikaw kung ano ka ngayon, kung gaano kasama ang ugali mo. But what is inside of you, people don't know. But God knows. Alam ng Diyos kung sino ka at kung paano ka niya gagamitin. The Lord knew that the Ninevites will listen to Him. Alam ng Diyos, makikinig ang mga taga-Nineveh sa Kanya kasi mapapagkamalan siyang si Dagon. That is part of the strategy. Alam ng Diyos that He hated the Assyrians. Alam ng Diyos, magrereklamo siya. Pero alam din ng Diyos na siya ay susunod. Alam ng Diyos siya ay susunod. Ikaw, kapatid, mabuting tao ka ba? Ang hirap umuo, hindi. Ano ba, sasagot ko, oo. Ganun na lang. Pwede na siguro to. Parang oo na hindi, di ba? Ang hirap sagutin, ano, di ba? Mabuting tao ka ba? Kasi titignan mo yung katabi mo, pag sinabi mo hindi, sama ng ugali nito. Umaamin, di ba? Guilty. Pag sinabi mo namang, oo, mabuting tao ko, kapal na mukha naman ito. Di ba? Kapal! Mabuting tao daw siya. Di ba? Ang hirap sagutin noon. Kung mabuting tao ka ba? But ang Diyos, alam ang sagot para sa'yo. Alam niya kung mabuting tao ka o hindi. Alam niyo, the greatest sign that Jonah is a good person? Tinawag siya ng Diyos. Inutusan siya. May papagawa ako sa'yo. Ibig sabihin yan, sa kalooban ni Jonah, gaano man kasama yung kanyang yung perception sa kanya. Siya ay duwag, siya ay masama ang ugali, galit na galit siya sa mga Assyrians. But the Lord knows exactly paano siya gagamitin.
The Lord has reserved something for him. The fact that you are in this church, you go to church, you attend the Bible study, part ka ng Damascus ministry, what does that mean? Somehow, deep inside of you, the Lord knew may paggagamitan siya sa'yo. Amen? May paggagamitan ng Panginoon sa'yo. And when the Lord relented, nung hindi na nagalit yung Panginoon dahil nakita niya yung ginawa ng mga Ninevites, anong ginawa nila? Nag-ayuno sila. The king ordered. Siya ang nag-order, yung hari mismo nagsabi, huwag kayong iinom, huwag kayong kakain, lahat tayo magsuot ng damit na sako. And let us ask forgiveness from God. At baka magbago ang kanyang isipan. And that's exactly what they did. At anong ginawa ng Panginoon? Natuwa ang Diyos sa kanilang paglapit sa Kanya. And the Lord did not destroy Nineveh. And if you read on further din sa story, I encourage you, basahin nyo yung buong storya ng Jonah up to chapter 4. Tingnan nyo ano nangyari kay Jonah. Nagalit siya. Hindi siya natuwa na hindi sinira ng Panginoon ang Nineveh. Dito, dadalhin tayo ng Diyos dun sa storya ng puno at saka ng Nineveh. Nung nakita si Jonah, pagkatapos siya mag-preach, pumunta siya sa isang medyo mataas na burol. Walang puno doon, mainit. Pero kita niya yung Nineveh. Inaabangan niya kung wawasakin ng Diyos yung Nineveh. Nung hindi winasak ng Diyos yung Nineveh, anong sabi ni Jonah? Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Diba? Kaya ayoko pumunta dito, Lord eh. Alam ko nang magpapatawarin mo yung mga yan eh. Pinapunta mo pa ako, sana pinatawad mo na lang. Pinakain mo pa ako sa isda. 3 araw ako doon. Tapos yan lang pala mangyayari. Bumili pa naman ako ng popcorn, papanuurin ko sana kung paano masunog yung Nineveh. Hindi mo sinunog. Nakagalit si Jonah dahil iniligtas ng Diyos yung Nineveh. Habang siya ay nagre-reklamo doon, mainit eh. Walang puno. Habang natutulog si Jonah, nagtanim ng punla ang Panginoon ng puno para maging limliman niya. Kinabukasan, nagpadala naman ng Diyos ng uod at kinain yung puno. Natuyot yung buong puno. Nagreklamo na naman si Jonah. Ano ba yan, Lord? Hindi ka nang hinayang dito sa puno. Bumubunga na. Diba? Ang ganda-ganda may limlima na ako dito. Tapos ganyan-ganyan mo pa. Ala ka! Diba? Sino sa inyo mga reklamador dito? Diba? Diba tayo maraming reklamo sa Lord? Pero tingnan nyo yung tugon ng Panginoon sa Kanya. Kung paano dinemonstrate ng Panginoon yung pag-ibig. Ano? Kasi si Jonah nanghihinayang dun sa isang puno. Sabi ng Lord, nanghihinayang ka sa isang puno na hindi naman ikaw ang nagtanim. Ako. Pero bakit hindi ka nanghihinayang doon sa 120,000 na Ninevites na mamamatay pag hindi nagbago ang isip ko? Think about it. Diba? Sa buhay natin, marami tayong inirereklamo. Lalo na yung mga bagay na nawawala sa atin. Pero hindi naman ikaw talaga yung nagtanim. Wala ka namang partisipasyon dun. Pero nagagalit ka rin pag nawala. Nanghihinayang ka. Ayun ang tanong kay Jonah. Ay bakit dun sa 120,000 na tao, hindi ka nanghihinayang? Sa pagbabalik ng ating Panginoon, not all of us will be saved. Hindi lahat tayo maliligtas. There are people around you na hindi maliligtas. Hindi ka ba nanghihinayang sa kanila?
Hindi ka ba nalulungkot na hindi sila ililigtas ng Panginoon? And the Lord has a commandment to you today. May utos ang Panginoon sa bawat isa sa atin. There are people designed or designated for you. May disenyo ang Panginoon bakit tayo may Road to Damascus ministry. May disenyo ang Panginoon bakit tayo may mga Bible study groups. Bakit tayo may prayer meeting. Bakit tayo may Talking Hands ministry. There is a design for that. Beforehand, inihanda na yan ng Panginoon. Ang hinihintay na lang dyan ang inyong pagtugon. Kung tayo ba ay tutugon dito. But for Jonah, the Lord knew that Jonah will listen. Alam ng Diyos makikinig si Jonah. Kahit na duwag yun, kahit na takbuhin. Hindi pa kasi alam ni Jonah noon yung kanta ng sa bayan ng Listra, yung patay kung patay. Hindi pa namin nagagawa nila Melchor yun. Wala pang patay kung patay noon. Si Jonah noon, takbo tayo. Di ba? Inutusan mo ko, ayoko dyan, takbo tayo. He doesn't want to go. But one thing that the Lord knew about Jonah is that in the end, Jonah will listen. Ito yung si Jonah, yung tipo ng anak na magre-reklamo pero susunod. Para yan si Cheska pag inutusan na mamili ng suka, ako na naman, ano ma? No? Pero ando pa rin sa tindahan, pabili nga ng suka! Di ba? Babalik doon sa nanay. Ito na yung suka, patis naman. Laging may reklamo. Pero sumusunod pa rin. That is exactly how the Lord perceived Jonah. Itong anak ko na to, mareklamo to. Pero susunod ito. Kahit ipakain ko to sa isda, susunod pa rin ito. And the Lord was right. Eksakto yung sinabi ng Panginoon. And this is how it is today. When God called you to do a mission, what you are is no longer relevant. Pag tinawag ka ng Panginoon na gumawa ng isang bagay para sa Kanya, what you are is no longer relevant. You may be a prostitute today, but God can still call you. Pwedeng drug addict ka. Tatawagin ka ng Diyos. Si Brother Ompong, Brother Dolphy, you remember yung kanyang testimony? Yung kanyang nagsalaysay siya dito? Sabog pa siya noon. Sabog pa siya. Nung tinawag siya ng Panginoon. High na high pa siya sa droga. But God called him to do a mission. And he responded. So it's not who you are today that defines what will be God's mission for you. Hindi yung kung ano ka ngayon. Hindi ito magtatakda kung gagamitin ka ng Panginoon o hindi. It doesn't matter kung anong sasabihin ng tao sa iyo. Adik yan, lasinggero yan, prostitute yan, babaero yan, lalakero yan, magnanakaw yan, manloloko yan. There's so many things that the world will tell to you na sasabihin sa iyo that you are not qualified for this job. Wala kayo matanda na yan, masyadong bata yan, masyado ikang tahimik, duwag yan. Hindi yan gagawa, hindi yan susunod sa Panginoon. But they don't know you the way God knows you. Hindi nila alam kung nasaan ang puso mo. Hindi nila alam ang mga digmaang nilalabanan mo sa puso mo araw-araw. Hindi nila alam kung kailan ka tumatangis sa Panginoon at lumuluha sa Diyos. Wala silang alam doon, pero yung Panginoon alam yun. At alam ng Diyos, pag dumating ang panahon ng pagtawag niya sa iyo, alam niya kung sino ang tatayo at mananatiling nakaupo.
Alam niya kung sino yung totoong duwag at kung sino yung totoong mga lalaban. Hindi yan nababasa sa nakikita ng mundo. Kagaya ng suot ng mga mandirigma. You have armor plates. Meron kang sibat, meron kang pana, meron kang espada. Kagaya ni Goliath. That's the description of a warrior. Pag tinignan mo yan, mandirigma talaga. And on the other end, there is David. Isang pastol, bata pa, maliit. Walang suot kahit na ano, na armas. Ni espada, wala siyang dala. And all he had ay yung kanyang sling at 3 makikinis na bato. At tinignan sila ng mga tao, sasabihin ng mga tao, uy, talo itong si David dyan. Sigurado yan. However, they don't know David the way the Lord knows David. Hindi nila kilala si David. Hindi nila alam na si David, bata pa, nakikipag-wrestling na sa mga oso, sa mga leon. They don't know how good he is with his weapon. But God knew exactly who David is. Ikaw, kapatid, kilala ng Diyos kung sino ka. Don't let anyone tell you otherwise. Alam ng Diyos kung papaano kanya gagamitin. And here is the truth. It doesn't matter if you are deaf. Hindi bagay sa Panginoon kung ikaw ay bingi o wala kang pandinig. Pag sinabi ng Diyos, gagamitin kita, God will use you. God will bring the deaf to Him. And that is the reason why the Talking Hands Ministry is here. Because God cares for the deaf the way He cared for the people of Nineveh. Mga taong hindi naniniwala sa Kanya, He cared for them. And God will save the deaf. The Word of God will be preached to them the same way that Jonah preached the Word to the Assyrians, people who never heard of God, mga taong hindi nakarinig kung sino ang Diyos and never believed in Him. It doesn't matter if you are a coward, kung ikaw ay duwag. It doesn't matter to God. Because alam ng Diyos sa tamang panahon, ilalabas mo yung tapang mo. When lives are on the line, kapag buhay ang nakataya, alam ng Diyos kung sino ang titindig at sino ang magtatago. Hindi yung dami ng armas na bitbit natin na nagsasabi kung tayo ay matapang, kundi ang presensya ng Diyos na meron tayo sa ating mga puso. Yan ang nagpapatapang sa atin. It doesn't matter if you are DDS or BBM or pink or dilaw. The Lord doesn't care about our color branding. Importante lang yan sa ating mga tao, but for the Lord, it doesn't matter who you are. Because my mission is different from yours. Ang misyon ng mundo na ito ay iba sa misyon ng Panginoon para sa ating lahat. That's why Christians today are supposed to be different. Dapat kakaiba tayo. When there is injustice, we speak up. When the world is being unfair, nagsasalita tayo. When people are in trouble, we help. At wala tayong pakialam kung ikaw man ay supporter ko o hindi. That is why nung nagkaroon ng pandemya, this church was open to everyone. Hindi natin sinisino kami lang ha. Yung mga taga Faith Without Walls ang pwedeng kumain. Yung mga iba hindi pwedeng sumali dito. Did we say that? No. Tumulong tayo kahit doon sa mga taong hindi naman natin nakita ni umpisa ni minsan dito sa church.
Maraming kumuha ng pagkain dito nung pandemya. Nung wala na yung pandemya, hindi natin nakita na muli. Ni hindi nagpasalamat. But it doesn't matter. Because our mission is different. Our mission is different. We are not giving out food. We are giving out God. We're giving out portions of the Lord. At binabahagi natin yung katotohanan, kaya tanggapin nila yung katotohanan na iyan o hindi, ay nasa sa kanila na yun. But we have done our mission. Now it's up to the Lord now to determine anong gagawin sa Kanya. The same way that it is up to the Lord kung anong gagawin niya sa Nineveh. And Jonah just watched. And it doesn't matter if you are a sinner. It doesn't matter kung ikaw ay makasalanan. Pwede kang gamitin ng Panginoon. God will use you. God can use you. It's up to you now. Ano ang kondisyon ng puso mo? That is the thing that will determine if God can use you or not. Jonah was one of the biggest hypocrite around. Kunyari siyang propeta pero galit na galit siya sa mga Assyrians. Sinabi ng Panginoon, sabihan mo yung mga Assyrians lumapit sa akin. Propeta siya. He is supposed to preach the word of God. And Jonah said, no way. Hindi ko gagawin yun. Jonah was a hypocrite. Si Jonah ay isang duwag. Ang gusto lang niya iligtas ay yung mga Hudyo. Ayaw niya ng ibang tao. Kami-kami lang. Ito lang ang utos sa akin ng Panginoon. Kahit alam niyang iba ang iniutos ng Diyos sa kanya. But God used him. Up to the very last day, nagre-reklamo si Jonah. And the Lord had to show him the story of this tree. Just to make him understand kung ano ang kondisyon ng puso ng Panginoon patungkol sa pagliligtas. If you read this book of Jonah hanggang sa dulo, mapupunan ninyo ang ending ng storya ni Jonah, ended with that, yung storya ng puno na namatay. And the ending of the story of the Lord is that, bakit hindi ka nananangis ang bili niya kay Jonah kung mayroong mamamatay na 120,000 na Assyrians? Bakit mo ko tinatanong? Bakit ko ililigtas ang 120,000 Assyrians? Mapapansin nyo doon, wala nang response mula kay Jonah. The story ended there. You know why? Because that story is a question to you and me. The ending of the story is not supposed to be written there. The ending of this story is supposed to be written by you. Kayo ang magsusulat ng katapusan ng storya na yan ni Jonah. Sa Pilipinas, mayroong 110 million Filipinos. Many of them will perish. Many of them will not be saved. And that question belongs to you now. Hindi ka ba nagdadalamhati na mayroong mahigit 100 milyong Pilipino ang hindi maliligtas? Hindi ka ba nalulungkot? Yung kaibigan mo, hindi maliligtas. Yung kapatid mo, hindi maliligtas.
yung nanay mo, hindi maliligtas. Yung tatay mo, hindi maliligtas. Yung asawa mo, hindi maliligtas. Yung anak mo, hindi maliligtas. Hindi ka ba nanghihinayang? Iyan ang tanong ng Panginoon sa ating lahat. Pero alam ng Diyos, tutugon kayo. Amen? Bakit? Bakit alam yan ng Diyos? Kasi alam ng Diyos ang puso mo. Alam ng Diyos na namimighati ka na may mga taong kilala mo na mapupunta sa dagat-dagatan ng apoy. Alam ng Diyos. That deep in your heart there is anger, na wala kang magawa. Alam ng Diyos, kikilos ka, kapatid. Alam ng Diyos, magte-testify ka sa Kanya. Kahit nahihiya ka, duwag ka pa eh. Matapang na ba kayo mag-share ng salita ng Diyos? Hindi pa, di ba? Marami sa inyo duwag pa rin. Marami sa inyo pag gusto nyo magpuri sa Panginoon, dito lang kayo sa church. Praise the Lord! Pero pag nasa labas na, praise the Lord! Hallelujah! Malaman nilang Christian ako. Takot na takot kang malaman nila na Christian ka. Kasi tatawagin kang hipokrito pag nagkasala ka. Kaya duwag ka. And many of us are still like that. Duwag ka pa rin. Kaya marami yung, minsan mga nagko-comment sa akin doon sa Facebook, kasi I share my political views and then I share the Word of God and then tatawagin ka na, bula ang propeta. Kasi nag-share ako ng Word of God. But I don't care kung ano itawag nyo sa akin. But the Word of God will be preached. The Word of God will be preached. And I'm so thankful to God that through our platforms in TikTok and Facebook, in YouTube, people are listening and hearing the Word of God. You know, right now, today, there could be 560,000 Filipinos in the Philippines and abroad listening dito sa sasabihin natin. Sa TikTok, we have 130,000 people who are following us. Sa YouTube, we have 13,000 na nakikinig sa atin. And the Word of God will continue to be preached. And I don't care kung anong sabihin ninyo o tawagin ninyo sa akin, basta the Word of God will be preached. It doesn't matter. Because people will be saved. That's all that matters. So bawat isa sa atin, somehow you've got to find the courage. Pag dumating na yung panahon na kailangan ka nang itapon sa barko, ikaw ang mag-volunteer, ako na. Throw me out. Kahit anong sabihin nila, throw me out. But the Word of God will be preached. Through Jonah, 120,000 Assyrians from Nineveh were saved. 120,000. Because one man stood up for God. At sinabi niya, itapon niyo na ako sa barko. Kakainin man ako ng isda, wala akong pakialam. But the Word of God will be preached today. And people will be saved today. Amen. And this is faith without walls, love without borders. It doesn't matter what happens tomorrow. It doesn't matter if there will be storm, magkaroon man ng lindol, magkaroon man ng dilubyo, the Word of God will be preached today. Today. Not tomorrow. Because tomorrow may be too late. Brothers and sisters, Jonah is you. Ikaw, kapatid, si Jonah. That's why the story is incomplete. It is supposed to be continued by you. Ikaw ang magtutuloy ng storya na ito. The question to you now, are you willing
to continue writing the story of Jonah? Handa ka bang ituloy ang kwento ni Jonah? Let's all stand up and pray. Hallelujah. Oh, Heavenly Father, Lord God, thank you, Lord, for your message to us today. Oh, Heavenly Father, we admit to you, oh God, mahina kami, Panginoon. Mga duwag kami. Mas marami kaming reklamo, O Diyos, kaysa sa pagsunod sa iyo. But there are people there, Lord, that needs you. Maraming mga tao, Panginoon, na kailangang makarinig ng iyong salita. But we fear, Lord, that like Jonah, we are not worthy to be the one testifying. Hindi kami dapat ang magsalita sa mga taga-Ninive. Hindi kami dapat ang magsalita sa mga taga-Limay. Hindi kami dapat ang magsalita sa mga taga-Bataan. Baka meron pang iba. Baka meron ka pang ibang pwedeng tawagin. Wag ako, Panginoon. Wag ako. Yan ang madalas naming excuse sa iyo, Panginoon. But the truth of the matter is, Lord, we know bakit mo kami tinawag dito. Bakit mo tinawag, Panginoon, ng deaf ministry, the talking hands ministry, the love ministry. Bakit kami naririto, Panginoon? And that reason, Lord, is that because there is a mission to be accomplished through us na inihanda mo para sa amin. And today, Lord, we accept this obligation. We are here, Lord, like Jonah. Marami mang tanong o reklamo ang aming puso. Lord, we are here to obey. Narito kami para sumunod sa iyo, Panginoon. Kasi walang ibang nakakabasa ng laman ng puso namin, Panginoon, kung di ikaw. Bagamat punong-puno kami, Panginoon, ng pagkukulang sa aming buhay, ng kasalanan, Panginoon, ng pagkakamali, ng kahinaan, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang tunay na nakatataos ng aming puso. Ikaw ang tunay na nakakakilala sa amin. And Heavenly Father, Lord, we pray today na ang bawat isa sa amin dito ngayon, sa Faith Without Walls, Love Without Borders, make us the Jonah of this generation. Hayaan mo, Panginoon, na lumakad kami with this one mission in mind, to preach the gospel, to reach as many people as possible, to make disciples of all nations, to baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Let the transformation of this nation be anchored on you, Panginoon. Hayaan mo ang pagbabago ng aming bansa ay hindi maganap ng dahil lamang sa mga politiko. Politicians have failed us, Lord, but our God never will. And so we lift up to you our nation today, Lord. Gamitin mo kami, Panginoon, sa tunay na pagbabago ng bansang Pilipinas. Ito, Panginoon, ang aming samot dalangin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Amen. Tayo po tumayong muli upang ating patuloy na pasalamatan ang Panginoong Diyos sa umagang ito. Panginoon, sa umagang ito ay patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil po, Panginoon, ay tunay po na napakabuti mo po talaga sa bawat isa sa amin. Salamat sa kalakasan na iyong ibinigay sa bawat isa upang kami ay makarating sa iyong bahay-sambahan. At patuloy ka naming pasalamatan at mapurihan, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, amin pong ipinapaabot sa iyo ang aming mga kaloob, Panginoon, na natatanggap ng mga pagpapala na nanggagaling sa iyo, Panginoon.
Panginoon, pagpalain mo ang aming handog, O Diyos, na ipinapaabot sa iyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, anuman ang malikom namin sa umagang ito, ay magamit po, Panginoon, sa gawain ng bahay-sambahan na ito, Diyos. Patuloy ka po na magpapala sa bawat isa sa amin. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay binabalik po namin lamang sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. For the announcement po, yung regular announcement po natin, tuwing araw po ng Miyerkules, meron po tayong nagaganap na prayer meeting. But this time po, this Wednesday, ay mababago po yung atin pong prayer meeting. Ano po, i-adjust po natin yung ating oras. Ito po ay magaganap ng alas 5 para po maka-attend po yung atin pong mga workers sa atin pong prayer meeting. At ang mag-lead po ng prayer meeting natin ay si Pastor po sa darating pong Wednesday. So we encourage po lahat ng workers ng Damascus 1, 2, 3, and 4 at the X-Jam also, ang Talking Hands Ministry, mga kananayan, mga katatayan po, ay umattend po tayo sa darating po na Wednesday in preparation po para po sa ating gagawing EGR. At sa darating pong Biyernes ay meron na din po tayong X-Jam. So X-Jam, attend po tayo on Friday para po magkaroon din po tayo ng konting meeting kung ano po yung mangyayari po sa darating na EGR at kung paano po tayo, yung mga activities lang po natin for EGR. At sa darating pong Sunday, since wala po tayong practice ng Saturday dahil po dire-diretso yung ating EGR ng umaga hanggang hapon, no? So, gawin na lang natin ang ating pong practice, little meeting po sa X-Jam. Okay po ba yon, X-Jam? Okay. At sa darating pong Sabado naman, ito na po yung atin pong Encounter God Retreat. At sa Encounter God Retreat po, nagpalabas po tayo sa ating pong mga GC ng ating pong, naililista po yung ating pangalan. Kung maaari po, ay buong pangalan po ang ilagay po natin doon po sa ating pong listahan dahil magkakaroon po tayo ng certificate. Para po yung certificate po, kompleto po yung pangalan natin. At ipakilagay na rin po kung tayo po ay member po ng isang ministry. Especially po yung Road to Damascus. Sana po, ayan sila Sister Jackie, the Corpus family, at lahat pa po ng ng apat po nating Road to Damascus na nawa po ay maka-attend po tayo ng atin pong EGR. Pakisubmit na lang po lahat po ng ating mga pangalan before sa araw ng EGR dahil gagawin po namin yung lahat ng ito, the certificates prior to EGR. So EGR proper po ay lahat na po tayo ay nakaupo na po sa ating EGR. So don't worry about yung pagkain po natin, ang simbahan po natin ang magpo-provide ng atin pong pagkain. So ina-expect po namin na bago po sana mag-Wednesday ay nakalista na po sa atin pong GC. Kumpleto na po yung ating mga pangalan. Amen? Amen. And in preparation pa rin po para po sa ating EGR na pag-usapan po namin last Wednesday sa ating pong prayer meeting na magkaroon po tayo ng konting paglilinis. Dahil meron po tayong bisita. At
part po ng paglilinis na yon, since isang team po sila, kailangan po nating linisin especially yung likod po para po magkaroon po tayo ng speakers lounge. Ano po, na kung saan doon po sila mag-aano. So medyo mahaba-haba at malaki-laki pong linisin ito. So we encourage ang mga kananayan, ang mga katatayan, as well as sa kabataan, ano po, na kung available ang kabataan. Sana prior to EGR po ay magkaroon po tayo ng paglilinis. Ano po? And on Sunday po ay magkakaroon naman po ng water baptism doon po sa mga nag-attend po ng EGR. Ganun pa rin po, pareho pa rin po tayo. Magpapaano pa rin po tayo, magkaroon din po tayo ng listahan. Ano po, kung sino po yung mga magpapa-water baptism, dahil magkakaroon po tayo ng orientation. Ano po, pre-orientation prior to baptism. Amen? Amen. So sana po, after po nito, after po ng ating pong ng benediction, sana po magkaroon na po tayo, especially yung ex-jam, pakalat na tayo ng listahan, kung sino po yung a-attend, as well as yung mga kananayan po and road to Damascus, para po makita na rin po natin kung gaano po kadami. Amen? Amen. At sa Sunday po, regular po ito, from 10:30 up onwards po, inaanyayahan po namin ang lahat, especially po yung ating pong mga nanunod po sa ating mga tahanan. Marami pong salamat. Hallelujah. Praise God. And again, let us try to invite more, yung mga, lalo na sa kasama natin sa mga, sa prayer meetings, sa Bible study group natin, and all the other ministries. Let's make use of this opportunity, and also yung ating Talking Hands ministry, para mas marami tayo na maisama ng mga tao dito sa ating encounter. Amen? So, yung pong mga certificates, kaya kailangan natin ng mas maaga na yung mga pangalan may submit. Kasi yung Christ Light of the Nation ministry, sila na rin po ang magpiprint out ng ating mga certificates. So they will, that's why we need to submit to them earlier yung mga pangalan. And pati yung mga pangalan na sila na rin daw magpiprint. So basically talaga, wala na tayong gagawin dito kundi umattend na lang kayo dito sa EGR. So I encourage all of you to be here. Let's make use of this. This will be the very first time ever that Faith Without Walls, Love Without Borders will be holding an EGR of its own. Sa atin lang talaga. So gamitin po natin ito bilang instrumento at pagkakataon na makapag-akay pa tayo ng mga iba pang mga mananampalataya. Let's all stand up and pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this day. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe para sa aming lahat. Tunay nga, Panginoon, na kami ay pinukaw mo sa umaga nito. Salamat sa kalakasang binigay mo sa aming paggising sa umaga, upang makarating kami sa takdang lugar nito. Sa aming pag-uwi, Panginoon, dalangin muling namin na kami ay iyong ingatan, linisin mo ng iyong mga anghel ang aming daraanan, upang makauwi kaming ligtas sa aming mga tahanan at makapunta sa mga lugar pa na aming pupuntahan. Kasama, O Diyos, ang aming pag-asa at panalangin na sa susunod na linggo babalik kami sa takdang lugar na ito upang muli ay purihin ka, sambahin ka, at itaas ang ngalan mo. Naway ang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, at ang paggabay ng Espiritu Santo ay sumaating lahat. At ang lahat ng niligtas ng Panginoon, sumigaw ng Amen!